Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay papanoorin natin yung ginawang Basic Education Report ng 2023 ng ating Vice President Sara Duterte. Papakinggan po natin mabuti at i-discover natin, we will find out kung anong plano ng Department of Education regarding sa mga welfare ng mga teachers. Kung may plano ba sila, kung ano man ang plano nila, papakinggan po natin. Tapos i-critique po natin. Magbigay po tayo ng ating sariling opinion in point of view sa isang teacher. Kaya ito po, papakinggan natin. So ito po ay report kaninang hapon, January 30, 2023. President Duterte's Filipino learners are not academically proficient. Agree po tayo dyan. At they suffer emotional abuse and exhaustion, emotional fatigue, and academically insecure. So saan ba nagmula ito? What are the causes? Babalik po natin sa system mismo ng DepEd, o sa system mismo ng ating department. I believe hindi problema ang pagtuturo ng mga guro, kundi ang system mismo. Teachers po ay plainly following the orders, what the system demands. Pati si teacher din, nagsasuffer din ng same emotional fatigue, exhaustion, at saka emotional abuse sa mga paperworks at ng yung mga kakailangan ng reports that does not even directly affect the learning of the learners po. So, it's not only the learners who are suffering this fatigue, but also the teachers. So, facilities are only secondary, even tertiary reason for kung bakit naging incompetent ang mga learners natin, ating mga mag-aaral after they finish their high school. Maraming mga successful ngayon na dati ay sa lilim naman ng puno ng kahoy nag-aaral. And we keep moving around in circle at naghahanap tayo ng masisisi po natin. Bakit din na lang natin aaminin ng diretsyon ang sistema po natin talaga, ang sistema ng ating education ang talagang may mali. So, kung ituturo po natin ang mga facilities, tapos sasabihin natin si teacher, kulang sa training, di po natin matutugon ang mga problema pag ganito po tayo, naghahanap po tayo ng masisisi. No. Pero wala pa sa kalahati nito ang nasa maayos na kondisyon para magamit ang mga mag-aaral. Anywhere. Is congested. That some prerequisites of identified learning competencies are missing or misplaced. The K-12 curriculum promised to produce graduates that are employable. That promise remains a promise. That's a sad truth. So, curriculum content, very good po, Madam Vice President. Finally, that you address this one. Kailan ba tayo nag-adapt ng K-12? Ang daming nasa itaas na posisyon. Ba't ngayon lang natin nakita to? Taon-taon po mula nung nag-adapt tayo ng K-12, pabalik-balik na reklamo ng mga guro ang content mismo ng mga modules. May curriculum guide na nga, may teacher's guide na nga, papagawa pa ng lesson log or lesson plan si teacher na copy-pasted lang naman sa ginawang curriculum guide. In my own opinion po, sayang ang oras, sayang ang energy sa pag-prepare ng mga paperworks na hindi naman yung primary duty ni teacher. Ang primary duty ni teacher po ay magturo sa mga learners, para sila ay maging competent, para sila ay maging ready, maging handa paglabas nila ng paaralan, paglabas nila sa pagkatapos ng kanilang pag-aaral, paano nila haharapin ang totoong hamon ng buhay po. At the end of the day, pareho si teacher at ang mag-aaral po ang exhausted at emotionally drained. So ano pa pong learning ang mangyayari? Niwala ngang emotional support si teacher from the department itself. Yung zeal ni teacher na magtuturo, unti-unting namamatay. I believe na inaalagaan po ng lahat ng teachers ang kanilang mga estudyante upang matuto sa buhay
Ang tanong, sino ba ang nag-aalaga kay teacher? Paano na si teacher? Paano pag nagkasakit si teacher? O worse, namatay? O yung Project 20 o yung abuloy, yun ba ang akala natin makakompensate sa loss ng isang family? So ano po ang plano ng DepEd? We will reduce the number of learning areas in K to 3 from 7 to 5. Ito po ang action ng DepEd. Una, to answer the exhaustion, emotional exhaustion, and academically drained na mga learners at pati si teacher. Ito po ang action ng DepEd. Una, reduce learning areas of K to 3 from 7 to 5. Good po. Agree po ako dyan. At saka sinabi po ng ating Vice President to strengthen literacy and numeracy skill. Panoorin po natin. To focus on foundational skills in literacy and numeracy in early Yeah, grades, tama po. particularly among disadvantaged students. We will strengthen our literacy and numeracy programs. Yes. Sisikapin Yes. Tama po. Kinder to grade 3 is enough span of years to master literacy and numeracy. Dapat focus po talaga sa basic skill na yan. Aanhin ba ang maraming learning areas? Aanhin ba ang maraming subject na ituturo sa grade kinder up to grade 3 kung wala naman silang na-master? Dito dapat pairalin ang quality over quantity po. Pag ang isang mag-aaral po ay na-master nila ang kanilang literacy at numeracy skill, I believe hindi po sila mahihirapan sa mga natitira pang learning areas. So maganda pong hakbang ang bawasan ang learning area sa K-3 dahil formative years nila ang K-3, mahalaga po ang foundational knowledge. Bakit incompetent ang mga learners natin? Too much of anything ay nagbubunga ng loss of interest at pag wala silang interest, no learning will happen. No learning will take place. At madidefeat po ang purpose natin kung bakit tayo nagtuturo. Madidefeat po ang purpose kung bakit sila pumupunta sa school upang matuto. Ngunit pagdating nila sa school, wala na po silang interest. Kasi nga po, maraming binibigay natin at hindi nila ma-focus kung anong skill ang dapat nilang i-master. Kaya nga naging jack of all trades, master of none. So yun po, kahit nga tayo mga nakakatanda, pag hindi tayo interested in any subject or in anything, sa anong bagay, we really don't put our energy and our attention and our focus. Kaya walang learning na mangyayari. So yun po ang part 1 ng ating reaction in regard sa Basic Education Report 2023 kanina po ni Vice President Sara Duterte. Pakiclick lang po ng description below to proceed for the part 2. See you.